Mahigit 60 taon nang nagtuturo ng musika si Celeste Sanchez. Sa edad na 82, walang kapagurang naghahanda sa bawat klase. Sinisigurong nasa tono ang bawat instrumento. Para sa mga mahalagang estudyante. May multiple disabilities ang mga batang ito. Ibig sabihin, higit sa isa ang kanilang kapansanan. Kabilang na ang pagkakaroon ng kapansanan sa pag-iisip. Marami sa kanila tinalikuran na ng kanilang pamilya. Good morning to you. Good morning, good morning, good morning to you. Pero sa silid-aralan ni Teacher Celeste, hindi ka man makakanta, makaindak o makarinig, yayakapin ka pa rin ng musika. Regular na nagpupunta si Teacher Celeste sa Handicap Center Lourdes sa loob ng Caritas Compound sa Pandacan, Manila. Dito nagtuturo siya ng music bilang bahagi ng therapy ng mga batang may kapansanan. Nang makaharap ko na ang mga bata, doon ko nakita ang hirap ng kanilang kalagayan. Lahat sila may kapansanan sa pag-iisip. At may kasama pang ibang karamdaman o kaya'y kapansanan. Pero nakatataba ng puso ang kanilang reaksyon sa musika. Bahagi ng programa ang magkaroon ng ehersisyo ang mga bata, lalo na yung mga naka-wheelchair. Hindi man nila kayang tumayo, marahil sa kanilang isip, napapaindak sila sa musika. Ang iba, pilit na ikinukumpas ang mga pilipit na braso at paa. Ngayon, bibilang naman tayo. Isa. Kamay. Dalawa. Bilang tayo. Tatlo. Umiikot si Teacher Celeste at kanyang mga kasamahan sa buong kwarto para malapitan ang bawat isang bata. Kailangan mahawakan hanggang sa pinakamaliit na kamay na matagal-tagal na ring hindi nahahawakan ng kanilang mga magulang. Apir yan, si Apir. 10. Sige. Ang mga batang nahihirapan magsalita, naeensayo na rin
Kasama sa mga estudyante ni Teacher Celeste ang magkakapatid na sina Philip, Peter at Paul. Yung baka. Moo. Kambal sina Peter at Paul na may cerebral palsy with congenital nystagmus at mental retardation. Ang iba pang mga bata, meron ding cerebral palsy, congenital rebellious syndrome, mental retardation at autism. Pero dahil sa musika, hindi man ganap na nauunawaan ng isip ang nagaganap. Marahil nadarama naman ito ng kanilang mga puso. Ang music, apektado ang buong katawan natin, no? Dahil tatlo ang elements ng music, yung rhythm, melody, and harmony. Ang rhythm, nag-uumpisa yan sa limbs natin. Pag sa limbs natin, pag na-feel mo yung music, na-feel mo ngayon nga hanggang sa loob ng katawan mo, no? Na-apektado. So yung thinking natin with the melody and the rhythm, apektado, buong katawan natin. Tapos yung harmony naman, dito nararamdaman mo. Pag napakita mo yung harmony na ng music, dito na sa loob ng katawan, gumagana na yan, gumagana yan. Kaya nga nakita mo, mag-e-exercise yung mga bata. Pag exercise lang, 1, 2, 1, lagyan mo ng music, ganang-gana na sila, no? May music degree si Teacher Celeste mula sa St. Scholastica's College. Pero bago pa man siya magtapos ng kolehiyo, nagmamalasakit na siya sa mga may kapansanan. Maliit ako, nag-aaral ako ng piano. Nagpa-practice ako doon every band. Merong sumisilip sa akin bata. Yung batang sumilip sa akin, yung very hairy siya ba? Very hairy, no? Sumisilip lang, ayaw magpakita sa akin. Sabi ko, hindi ka, magpiano tayo, ayaw niya. Tapos nalaman ko na yung pala mentally retarded yung bata at tinatago ng magulang. Sabi ko, bakit? Ang ganda-ganda ng piano niya. Dapat siya ang tumutugtog sa piano. Ngayon sabi ko, bakit ganon? After graduation, turo ako ng piano, turo ako ng choir, turo ako ng voice. Naka-encounter, kinumbida ako ng isang pare na magturo sa a group of 40 male blind people. That group was a success. Nag-concert sila, no? With singing, choreography, 1-hour concert. Pagkatapos yung perang nakuha from the concert, ginawa nila for their livelihood. And since that time, they recommended me to all kinds of disabilities. I choose music to help them. Ang number one ko is to make them happy. Hindi nag-aral ng music therapy si Teacher Celeste pero nakita raw niyang nakatutulong talaga ang musika sa tao. Sabi nga niya, ang musika hindi na kailangang ipaliwanag. It doesn't need to speak to the people. Kumanta ka lang, mapakinggan lang yung music mo. It helps them. It helps them. Makakatulong na yun sa kanila. Kahit yung mga autistic na very hyper, no? Hindi ka maniniwala. Yung aso, ha? Minsan tumugtog lang ako, no? Nasa labas siya. Lumapit sa akin, umupo dito, tumutugtog ako, talagang nakinig sa akin. Pagkatapos nung natapos na akong tumugtog, umalis na siya. Aso yun, ha? What more a human being? Habang pinanonood ko si Teacher Celeste, batid kong nakapapagod ang pagtugtog ng piano, pagkanta at pag-indak ng mahigit 1 oras para sa isang senior citizen na tulad niya. Pero nakita ko rin kung bakit niya ito paulit-ulit na ginagawa para sa mga batang hindi na kayang alagaan mismo ng kanilang mga pamilya.
Dumating si Father Luke Murtgat sa classroom. Siya ang nagsimula ng Handicapped Center Lourdes noong 1994 sa kahilingan ni nooy Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Kailan po pumasok yung music therapy? Because music therapy is good for everybody, and surely including the multiple disabled. And we try to maximize whatever we can do. We have physical therapy, we have food, of course, we have medicine, sleeping, and so on. But music is an important aspect to get some extra development. How did it help, Father, sa observation mo? How did it help the children? Oh, they have to express themselves. They have a hard time expressing. We must realize that unconsciously we equate speech with intelligence. But these people have a better intelligence, not that high, but still better intelligence than their speech. They think more than they can express. So look for other ways to express, like in music, and the feelings that comes with this. Gaya ni Teacher Celeste, naniniwala rin si Father Luke sa bisa ng musika at mapagkalingang haplos para sa mga may kapansanan. Invited from other countries, nag-i-invite sa akin, share my music here. Talagang, you know, ang pinakamagandang qualities na nagustuhan nila sa Filipino, natural approach at saka yung humanistic approach in music therapy. Bakit po? Ano ibig sabihin ng kasi, humanistic? pag ako halimbawa, kinakantahan ko sila, hinahaplusan ko sila, yung parang dinalambing-lambingan ko sila. Kasi, ang natural way of using, you just play for them, you sing for them, no? Because music is a gift of the Lord. Okay guys, let's go home. Matapos ang klase, dinala na ang mga bata sa kanilang kalapit na tirahan. Pito ang babae at 7 ang lalaki na kinakalinga ng magkahiwalay sa tirahan ng center. Hindi man nila katugo ang mga nag-aalaga sa kanila, para na rin daw silang isang pamilya. What these children need is love, is caring, being accepted. So our main aspect is family atmosphere. You can go around and we do not have the beds neatly arranged side by side. At the exact time, everybody is fed. At the exact time, everybody receives the medicine. No. They sit around. Those who can eat at the table will eat at the table. They can watch TV even if they don't understand it. They can watch it just like the adults and they enjoy. They are part of the family. Regular na physical therapy at music therapy, samahan pa ng wastong pagkalinga sa kanila, may pagbabago sa ilang bata. Nasaksihan daw ito ni Veron, 22 taon nang nagsisilbi dito. Mahirap, pero masaya. Pag nakita mong, yung lahat ng hirap mo nakita mong may maliit lang na development yung isang bata, heaven na para sa iyo yun. Yung isang batang hindi niya kayang kumain or humawak man lang ng kutsara at mag-scoop at isusubo, pag nakita mo nagawa niya yan, very good teacher ka na.
kasama yung ano ko, mama. Hindi ko sukat akalain na bukod pala sa Handicap Center Lourdes, may iba pang pinagsisilbihan si Teacher Celeste. Lahat tayo dito ay senior citizens. Kayo ba naniniwala na madami pa kayong magagawa? Kung we can share kung ano magagawa natin sa mga less fortunate, more on the less fortunate. Ngayon, gusto ko i-share sa inyo ang music. So, ano ang gagawain natin? Tayo muna. Exercise. At nang pumuwesto na ang veteranang music teacher sa kanyang organ, simula na ng kasiyahan. Sa isang iglap, nakangiti na ang lahat. Dati nang nagpupunta dito sa Servants of Charity, si Teacher Celeste, pero first time niya sinubukan na pinagalo niya yung mga elderly mula sa community at saka mga adult and children with special needs. Dito, mas marami pang multiple handicap na sumama sa music class. Bata man o matanda, tila ba nabubuhay ang dugo dahil sa musika. Sa dami ng nakilahok, naisip kong mabuti na lang may mga tumutulong kay Teacher Celeste sa kanyang advokasya. Halaman doon ay sari-sari. Isa sa kanila si Coco Kisumbing, dating news anchor at commissioner ng Commission on Human Rights. Talagang nakikita ko yung connection ng trabaho niya at sa human rights. Tapos mas lalo na nung pagkasama mo siya sa mga music therapy sessions, nakakatawa naman talaga. First of all, pag nakikita mo yung mga batang nagsisway to the music, and when you see na kahit papano, kahit anong kapansanan nila, yung music, it speaks to them. It speaks to all of us. And alam mo, it also makes me feel so grateful. Kasi tayo nakakalakad. Tayo nakakatrabaho. Ang music therapy ay ang paggamit ng musika sa malikhaing paraan para makatulong sa ilang espesyal na pangangailangan ng mga tao. La 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 la. La 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 la. Pwede itong magamit para mapabuti ang kanilang kondisyon, physical man, mental, emosyonal at iba pa. Isa itong science na pinag-aaralan talaga sa eskwelahan, pero si Teacher Celeste nakabuo na lang ng kanyang sariling estilo. Bagamat ino-offer na ito bilang kurso ng ilang kolehiyo, kakaunti ang gumagawa ng music therapy. Kaya naman ang Servants of Charity nagpapasalamat sa libreng serbisyo ni Teacher Celeste. Music is, as I said, it's an universal language. It is a language through which we can communicate, and things are communicated through music, and our kids usually communicate through music. Ang patunay daw na bisa ng music therapy makikita sa mga natulungan nito. Isa na dito si Patrick, na noong kanyang kabataan ay hindi makapagsalita. Nung 15 years old po ako, hirap akong magsalita. Pero nung Tapos, dinivelop niya, pinagtyagaan din ako nila, kasama na yung mga pari dito. Ako po ay na-develop ng gusto hanggang sa maging fluent, maging insakto ang pananalita ko. Si Alan, 35 taong gulang, may autism pero minsan na ring nakapag-recital sa tulong ni Teacher Celeste. Nung napasok siya kay Ma'am Sanchez, napapansin ko,
through music, nababago na, ay iba yung kanyang ugali, yung attitude niya. Marami siyang natututuhan. Kaya niya kumanta, kahit anong klaseng kanta, mas madali niyang makuha ang melody kahit hindi lyrics. Halos 20 taon na ring tinuturuang kumanta ni Teacher Celeste si Allen. Hindi mahalaga ang edad sa taong gustong magsilbi sa kanyang kapwa. Isang senior. Sa edad na 82, malakas pa si Teacher Celeste at ganado sa kanyang misyon sa buhay. Pero batid din niyang kailangan na niyang mag-train ng papalit sa kanya. Makita kaya niya ang hinahanap niya? You're rocking the Walang age limit ang pagtulong sa kapwa. tong, 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 tong. Yan ang natutunan ko at ng mga taong nakasama ni Teacher Celeste. Pero naghahanap din daw siya ng mga taong interesadong matuto. I am inviting people, no, who like music. I can give them lesson, no, yung talagang practical lesson na so can they just give themselves to their children. Hindi naman kailangan maging conservatory graduate. Music, Oo. Basta ang number one is you should have heart. What can you say about her dedication, Oh, that is her fantastic. energy? That's why we are so happy that she comes. And even if it would not help the children, we still like to invite her. We admire a person who is so committed. For children, also for elderly, for people who have psychological problems, she is really a great lady. And we hope that there will be more people like her who will continue that kind of activity. It is really great for most people, yeah. Because we don't want to abandon the children who were already abandoned. Buti na lang, meron namang ilang interesado. Nakikita mo ba yung sarili mo na ipagpapatuloy itong ginagawa niya? Yes. Yes, I have to say that in a way, it makes me think na, kailangan ko nang baguhin ang aking business model. So that mas kontrolado ka na ang aking oras. Kung tuturuan ako ni Ma'am Sanchez, sa totoo lang, Ma'am, willing ako. Alam mo kung bakit? Malaking ano sa akin yan. Talagang prioridad ba na talagang tuturuan na ako ni Ma'am. Napakahilig ko dyan, Ma'am. Sa totoo lang. Isang araw sa Handicap Center Lourdes, ipinagdiwang ang birthday ni Peter at Paul. Inimbita namin ang Kammer Court para maghandog ng ilang awit para sa mga bata at maging kay Teacher Celeste para naman makapagpahinga siya. Nakita kong nakinig ng gusto ang ilang bata habang hinaharana sila ng choir. May pagkakataon ding animoy napapasabay sa tugtog ang ilan sa kanila. Dahil sa kanilang kalagayan, hindi na masasabi pa ng mga batang ito kung ano ang kanilang nararamdaman. Hindi na natin malalaman kung hanggang saan sila dinala ng matatayog na nota. Ano man ang nasa isip nila, sapat na yon para itulak ang ilan na pagsikapang pumalakpak sa kabila ng kanilang kalagayan. Thank
you very much. Ang 60 taong ibinuhos ni Teacher Celeste sa pagtuturo ng musika, ibinigay niya ng buong buo at walang kapalit. Si Ma'am Sanchez, wala akong masasabi kundi thank you at walang hanggang thank you sa mga nagawa mo kay Allen. Marahil karamihan sa kanyang estudyante hindi na masasabi ang salitang salamat. Kung sa bagay, hindi na kailangan ng salita dahil sapat na ang mga ngiti. Ang aking one objective is just to make the children happy. I'm already 82, but I'm praying to the Lord na bigyan pa niya ako ng strength because as long as I can, I just give myself to them. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.